Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 14 na high-powered firearms ng NPA na diskubre ng militar sa Bukidnon. KOJC compound pinasok ng 100 pulis para sa warrants ni Kibuloy. Porac Mayor pinabulaanan ng mga paratang na isa siyang Pogo Protector. At Celtics muling pinadapa ang Mavs sa Game 2 ng NBA Finals. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Na-recover ng militar ang iba't ibang klase ng high-powered firearms na sinasabing pagmamayari ng isang komite ng New People's Army o NPA sa Quezon, Bukidnon. Sa pangunguna ng 103rd Infantry Brigade, sa tulong na rin ng ilang concerned citizens, natuklasan sa Sitio Lieng sa Barangay Lumintaw ang pinag-imbakan ng 14 na dekalibreng armas, kabilang ang 8 M16A1 rifle, 2 M14 rifles, at 3 AK-47 rifles, kasama ang ilang ammunitions, magazines at hand grenade, na gamit ng Weekend Guerrilla Front 57 ng Southern Mindanao Regional Committee o SMRC. Agad na kinumpiska ng grupo ang mga armas at dinala sa kampo ng 103rd Brigade. Ayon kay Brigadier General Marion Angkaw, ang pagkakakuha sa assets ng Communist Terrorist Groups o CTGs ay may malaking epekto sa plano nilang makapagpatuloy pa sa kanilang aktibidad. Kaya naman kumpiyansa ang militar na nalalapit na ang katapusan ng naturang grupo. Mahigit 100 pulis ang sumugod sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City ngayong araw upang isilbi ang warrants of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa ulat ng pulisya, hindi raw nila nakita ang pastor sa compound. Gayunpaman, tinanggap ng abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion ang warrants na inisyu ng Pasig City Court. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang mga taga-suporta ni Kibuloy matapos ang pagdating ng mga pulis sa KOJC compound. Ayon sa kanila, sila'y nakaantabay sa pagbabalik umano ng CIDG at SAF forces upang protektahan ang kanilang compound laban sa bantang pagtatanim ng ilegal na droga at iba pang ebidensya. Hinihikayat naman ng mga pulis ang KOJC na manatiling kalmado at makipagtulungan sa pagsasagawa ng mga proseso sa korte na may kinalaman sa pastor. Mariing pinabulaanan ni Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil ang mga alegasyon na pinoprotektahan niya ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanyang bayan. Sa flag raising ceremony sa Municipal Hall, sinaad ni Capil na walang mayor's permit na inisyu sa Lucky South 99 compound ngayong taon. Ayon sa alkalde, ang hub ay isa sa mga establishmento na nasa negative list ng Bureau of Fire Protection dahil hindi ito nakapag-comply sa mandatory requirements para sa renewal ng mayor's permit. Sa isa pang statement, kinondena rin ni Capil ang mga nangyaring krimen sa Pogo compound, kabilang ang nangyaring torture at iba pang forms of violence. Nangako rin ang alkalde na makikipagtulungan ng Porac LGU sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police. Muling pinabagsak ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks sa kanilang Game 2 sa score na 105-98 para sa 2024 NBA Finals. Sa kabila ng triple-double figure ni Luka Doncic na 32 points at 11 rebounds at assists, bigo pa ring maitabla ng Mavs ang game series kontra Celtics. Pinangunahan ni Jrue Holiday ang kanilang panalo na nakapagtapos ng 26 points at 11 rebounds. Gayon din ang double-double figure ni Jason Tatum na mayroong 18 points at 12 assists. Susubukan namang makabawi ng Mavs sa Game 3 sa kanilang mismong home court sa Huwebes, 8:30 ng umaga, oras sa Pilipinas. Para sa Kidlat News Update, Renz Lenon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.